The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning. Kuya Al Mendoza, ganda umaga sa iyo. Manong Tots at Ate Nati Ocampo at Ma'am Dina Aquino, Ma'am Arlene Guanyo, good morning. Ito ng ating idol. Ito pong idol nyo na 65, Pastor Jeff Eliscopides. Ikaw talaga. Bakit po 45 ako? Nagdadamay ka. 65! Alang ang 45 din si Pastor. 65 siya, di ba Pastor? Okay na yun, Cha. Sabi nga nung ating nakadaupang palad dyan sa ating building, ang galing mo magdala, hindi halata. Gigigil ako sa'yo eh. Hindi pinokit ka. Mamaya ito sa akin. Uy, nanonood sa atin ngayon. Ang idol natin sa basketball, si Paul Lee. Magandang umaga po sir, kasama yung kanyang misis, si Paul Lee. Oo, ng Magnolia Hotshot, Yes, Templados. nanonood sa atin si Paul Lee kasama yung kanyang misis na si Ma'am Ruby. Favorite niya daw tayo mula pa, yung misis niya talaga. Mula pa noon sa kabila hanggang dito, nanonood sila Si sa Paul atin. Lee naggilas Pilipinas din yan. Yun nga, muntik ko nga siyang papasukin. Nandun ba? Nagkita ba kayo dun Nagkita sa ka, magkatabi kami Araneta? Sa ni Araneta? Paul Lee tsaka si Mark Baroka. Talaga? Oo. Si Mark Baroka, idol ko yan. Idol natin ang mga Si yan. Mark, kasama si Mark Baroka. Kasi yung misis ni Mark Baroka, ang ganda. Hindi ka ba yung nga, kaya ka nga. Ang ganda ng misis. Kaya nga. Oo. Hindi ka ba sumaludo kay Mark? Muntik kong ihag. Alam mo kung bakit, Bakit? nakita mo mukhang koronel. Mukhang colonel. Oo. Ayun nga, once again, magandang morning po, ma-idol Paul Lee at sa asawa niyang si Ruby. Okay. Ito na. Sige. Ito, ang idol niyo po at 65. Once again, Pastor Jeff Eliscopides. Damay-damay na to. Thank you so much, Tita Cha. Okay, hindi nga halata. Brad Ted, tama ka. Anyway, good morning Ted, good morning Cha. Good morning din kay Pauline at August Bonda, who's watching right now. Ang tema po natin this week, mga roles ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil nga po, napakahalaga ng pamilya. Dahil nga po ito'y pundasyon ng isang society, napakahalaga po na alam natin yung role. Hindi tayo nanguhula. Para hindi tayo magkapobya sa marriage tulad ni nanay kanina na na-interview ni Brad Ted. At kahapon nga medyo nahagingan na ni Brad Ted. Kasama ba sa package ang biyanan? Pag nag-asawa. Okay? So sabi po sa Genesis 2:24, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Ito po ay sinabi wherein the culture po ay masyado yung kumbaga patriarchal, mataas po ang tingin sa mga magulang lalo na sa tatay. Na talaga namang next to God, yun ang pangalawang pinakamahalagang relasyon ng isang anak sa kanyang ama. At sinabi po dito sa Biblia, ito'y katuruan ng Diyos, a man will leave his mother and father. And then sabi, the two shall become one flesh. Ito po ay isang utos na biblical. Yes, culturally, ang hirap dito sundin, lalo na sa ating mga Pinoy or generally mga Asian. Sa mga Western countries, madali lang po ito eh. Individualistic sila eh. Kasi daw po, pag kinasal, ang tawag ito, live and cleave. Alam ko, medyo controversial to. Pero ito po ay, again, biblical more than being cultural. Ba't ito tinutos ni Lord? Well, for one, ang gusto po ni Lord doon sa lalaki, makapagsimula siya ng i-lead ang kanyang pamilya. At umasa sa Diyos, hindi sa biyanan or sa magulang. Kasi po, sa totoo lang, he who pays the bill calls the shots. Tama po ba? Kung sino nagbabayad ng Meralco, siya nasa trono. Di ba? Parang kung ikaw nakikipisan ka sa biyanan or magulang mo, parang ang hirap. Sa maliit na kwarto ka, hindi ka makadiskarte. Pag sinabi pong live dito sa Bible, live financially, talagang ikaw aasa ka kay Lord, magiging responsible kang ama at asawa. Live emotionally, hindi yung konting away, takbo sa nanay, okay? Iiwanan mo yung asawa mo, and more so live physically. Hindi lang po yung nasa isang compound na takbo agad. Again po, as a pastor, sa dami kong kinounsel na married couple na in the brink of breaking up, isa po sa major reason, nakikipisan po sa bahay ng magulang or biyanan. Hindi po kasi maiwasang mangialam at kampihan kung sino man yung anak ng biyanan. Makipagkompetensya yung manugang and all. Kaya po, again, one whole day to, Brad Ted, pag seminar namin to ni Grace, I cannot compress it to 5 minutes. Pero ang point lang po rito, there's exclusivity in marriage. A man will leave his mother and father. Okay? Iiwanan mo yung mga barkada mo. Pangatlo, pang-apat na lang yan sa priority mo. Kung basketball, mahilig ka sa basketball,
Wala na, marriage ang priority. There's stability. Pag together kayo, there's stability. And there's also intimacy. The two shall become one flesh. Yan po ang dahilan, sabi sa Biblia. Kaya ang lalaki iiwanan ng ama't ina, may pag-isa sa kanyang asawa. And then, sabi dito, at silang dalawa ay magiging isa. Tayo po'y magdasal. Panginoon, alam naming mahirap tong kautusan na to. In fact, marami siguro nakikinig ngayon. Nasa biyanan or magulang. Pero Lord, again, this is biblical. Pagka po naghumiwalay ang mag-asawa, they learn how to trust you and to trust one another. So Lord, tulungan niyo kami na magkaroon ng realization sa mga ganitong bagay. Mahirap man sundin dahil culturally parang masyadong Spanish. But Lord, this is biblical. At Lord, hindi mo naman sinabi na iwanan disrespectfully. May galawin once a week. Honorably, Lord God, mahal pa rin naman nila ang kanilang magulang, but it's a way of honoring your command and then living out the blessing you have para sa mga mag-asawa. Salamat po sa inyong katuruan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito. Sa pagkakataon po muli makarinig ng magandang balita sa segment na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides na aming pong gabay sa segment na ito. At Panginoon, alagaan niyo po ang lahat ng mga mag-asawa ngayon na nakikinig po sa aming programa. Lord, lahat po sila. Lahat po ngayon ng mga naharap sa pagsubok, Panginoon, gabayan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad. Hayaan mo. A-attend ako ng mga ganyang seminar. Pwede daw ba umattend ang takdang single? panahon. Akala ko. Oo, doon na lang daw niya hanapin. Sa takdang panahon. Tama. Basta tandaan ninyo, kapag kayo'y mag-aasawa, package din yan. Daming tinamaan doon sa sinabi ni Pastor na konting away Mhm. ay sugod agad sa nanay. Alam nila lahat yan. Yung sinasabi ni Pastor kanina. Hindi daw yung konting away, sumbong agad sa nanay. Oh, sa tatay naman. Para maiba. Alam mo problema, Rod? Ham? Alam mo problema doon? Ano? Kayong mag-asawa, magkakaayos, pero yung galit ng biyanan mo, mag-i-stay. Totoo. Yun nga. Haro Diyos ko. Tama. Kaya doon mo sa tatay isumbong. Kasi yung tatay hindi lalabas ng sama. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Sino Yung may nanay sabi? nagtatanim eh. Sino may sabi? Ay, ganun din ba? Matindi rin ba pag sa tatay? Tatay ko kasi pagka nalalapitan ko, laging ang sinasabi lang sa akin, okay lang yan. Okay lang yan. Pero pag sa nanay ako lumapit, iba eh. Oo. Oo. O sige. Baka susan tayo mapadpad rito. Oo Okay, Brad, Jeff, salamat na marami. Again, doon sa mga gustong sumama sa pilgrimage mo, short announcement please, go ahead. Mga Brad Ted, last day na natin ngayon to i-announce sa mga gusto pong sumama sa ating pilgrimage. Huwag po kayo mag-atubili. Ako po ay marireach sa aking Facebook, Pastor Jeff.ph. At of course, sa akin pong cell number na 0908-783-7763. Maraming salamat, Brad Ted, sa opportunity. Sana magkita-kita tayo. Sige. So, again, ito ho kasi ay biyahe patungo po ito ng Israel, Jordan. Egypt, and Jordan. Aba, pwede ko pasamahin dyan si Mama Tess at Papa Cesar. Ay, pwede. Oo. Bayaran mo, Biha. Temporary na yan. Sige, pasasamahin. Akong bahala dyan. Ilagay mo sa listahan. Oo. Kayang-kaya mo to, bariyang-bariya. Para po doon sa mga gusto hong puntahan ang mga makasaysayan, biblical, Israel, Egypt, mga and historic Jordan. biblical locations dito po sa mga binanggit natin mga lugar. Okay, so Brad, Jeff, we'll catch you again tomorrow. Thank you. Thank you, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.